Ate Sue. And syempre, wag tayong manghusga ng tao. Yun, tama din sinabi ni Ate Sue na wag tayong manghusga ng tao sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. Kasi yun nga, may kanya-kanya silang tinatahak, kumbaga problema sa buhay. Kaya dapat, yes, maging more understanding tayo. And syempre, compassionate sa kapwa. Yeah. I want to base my answer to Isabel's character. Based kay Isabel kasi, she is one of the women na talagang inabuso in all aspect of love, love of the father, partner, and all. Siguro, ang bangkay is 1800s era kasi yung atake namin doon. And siguro, sa nangyari sa buhay ni Isabel, she doesn't have any right to speak about it, do something about what happened to her during that time. And for now, I think it's about time. Kung natapos silang panoorin yung film namin, I think it's about time to speak about what is right for the woman to do. Kailangan nating magsalita bilang babae, dahil hindi lang tayo babae, hindi lang tayo babae lang, babae tayo. Hindi dapat tayo dinidisregard with our emotions and actions. May kakayanan din kami bilang, kung anong kakayanan ng isang lalaki, kakayanan din namin bilang babae. Siguro ngayon meron ng equality. So sa film namin makikita mo doon yung, hindi, meron kaming 3 main characters doon na babae na iba-iba ang pinagdaanan. Ako bilang anak, bilang isang si Ate Mercedes, which is the katulong, ang pagmamahal niya, and yung isa namin din katulong. And at the end of the film, nagkaroon talaga ng paghihigante, pero abangan nyo na lang yan. Kung ano man yun. Oo. Pero, hindi. Sorry. Hindi, na-excite lang din kasi ako. Pero kasi, ayun, yan lang yung magiging parte ni Isabel for the Women's Month. Thank you. Kelly? As you can see, our story is based around beauty queens, two beauty queens. And I think siguro it represents the battles that women face when we are judged on our looks, on our performances. Not whether you're a beauty queen or not, na-experience in lahat ng girls na ganyan. So, that's one. Tapos in particular with my character naman, you will see, we're not just celebrating like the good things about women, but it's all of our facets, our positive and negative. So makikita mo rin yung siguro yung competitive side of women and the pressures that we have to make ourselves successful in our industries. So yeah, it shows the struggles naman din po. And Yuki? So for International Women's Month, I think my character, it's not all about women naman, actually. It's about someone, lahat tayo may pangarap. And pag may pangarap po kasi tayo, yung ambition natin, minsan may mga consequences din po. So, pag meron kang pangarap, hindi, dapat matalino ka sa mga choices mo. Yun po yung natutunan ko sa character ko dito. And not only as a woman, but as everyone who has big dreams, sana po alam nila yung mga consequences and sana pumili sila ng right choices nila when it comes to their ambitions. Thank you. Okay na ako. Yes, thank you, Cherry. Our next set of questions will come from Rog Alday. Hello po, good afternoon. Rog from Cinema Bravo. Siguro po may questions na po is for the two directors. Since ano pa rin, more on online pa rin, uso pa rin po yung more on streaming, sa tingin niyo po ba, mas murang ticket is equals to more viewers? Do you believe in that? You're asking kung mas mura ang ticket? Kung naniwala po ba kayo doon na kung halimbawa bababa yung movie tickets is mas marami ba yung manonood? Oo, matagal ko nang sinasabi na mataas ang bayad ng tao sa sinihan, kaya isa yan sa dahilan kung bakit
lumalayo ang tao sa sine. Kung bababaan ang presyo ng sine, baka mas marami manood. Iyon. Thank you po for the addition. Siyempre po, matagal ko na rin pong ipinaglalaban. Though, kasi napakadami na po ng platform ngayon para magpalabas. Pero yung theatrical release pa din, we want to have a theatrical release. Kahit na, sabi ko nga, coming from the world of theater, sa teatro po kasi, nagsimula na yan that the theater is only for the elite. Kaya what I did with Phil Stagers, binaba ko talaga yung ticket price. Kaya nakakapanood po lahat pati estudyante. Kaya yan din po yung gusto ko ipaglaban sa pelikula. Na sana mas bumaba kasi yan ang nakakatakot na pati ang pelikula ay maging para sa elitista na lang. Thank you po. Actually, ako nasa television din. Nararamdaman namin sa television ang paglipat ng mga viewers. Lumilipat sila, nasa telepono na sila lahat, social media. Minsan bumababa ng mga ratings. Ganun din kasi sa cinema, sa theater. So ngayon, kung patuloy na magmamatigas yung mga theater owners doon sa presyo nila, talagang pababagsakin nilang industriya. Kaya doon ako sa ibaba nyo, pero bibigyan namin kayo ng magagandang pelikula. Thank you po. No more other question. Our next set of question, Nas Tabares of Pelikula Mania. Hello, sa artists po, what made you say yes to do the project na-excite kayo na mapanood ng mga tao? Start from Sue. What excites you? What excited you? What excited me about Desperada? Because it's a human interest story. At lagit palagi naman, ang cinema ay reflection kasi ng isang kultura, ng isang society. And yung Desperada is an example of that. May pinagbabasihan ng mga tunay na kwento yung mga character namin dito sa pelikulang ito. And to be able to be part of a collective na magkikwento doon sa mga story at mga tao na walang boses. I feel privileged kasi may platform ako. At natutulungan ako ma-fulfill yung obligasyon ko as an artist para maging storyteller, para maging documentarist ng ating panahon, at saka makapagbahagi ng asa na bang estado tayo ngayon bilang mga mamamayan, bilang lipunan. Kaya thank you, Direk Louie, at saka sa buong production ng Desperada kasi binigay niyo po sa akin ng isa pang pagkakataon para makapagkwento ulit ng katotohanan. Yun, thank you, Desu. Yes, nasa akin, simple lang. Ako, nung binasa ko yung script, bago siya sa akin, first time kong gumanap ng ganitong role, very challenging siya para sa akin, at syempre, hindi ko tatanggihan ng isang Direk Louie Ignacio, and of course, si Kuya Dennis Evangelista. Yun lang sa akin. Na-excite ako nung binasa ko, challenging at bago. Sa akin naman po kasi it's very relevant kasi yung kwento namin. So nangyayari din talaga siya sa totoong buhay. Kaya gusto ko rin malaman o matutunan kung ano ba talaga yung nararamdaman ng isang may trauma o may pinagdadaanan sa buhay. Kaya mas naging interesting sa akin na tanggapin tong pelikula to. And again, this is Direk Louie Ignacio. Kahit second time na namin magkatrabaho, pa rin, very thankful and grateful ako sa kanya sa mga tinuturo niya sa akin. Ayun. Sa amin po kasi, fun fact about us, theater actors po kami na lumipat sa pagpipelikula. And ang Bangkay is a theater play, a 3 hours theater play, straight play. And sa akin naman po, kaya ako nag-guest kasi it's a full circle moment sa akin. Naging usher po ako ng production na to. Naging production assistant ako, then ako din ang music design ng production na to sa play. Then, nung nanalo po ako sa Katips, sa mga award-giving bodies, in-offer po sa akin ni attorney, and who am I to say no? And this is my favorite piece, and hindi ko alam na ako pala ang mag-play at magbibigay buhay ng karakter ng isa dito. So, yun po.
for me naman po, same thing with John Ray. Trivia ba to? Actually, na hindi talaga ako original cast ni Direk. Original cast ako for theater but not for the movie. And then, nagkaroon ng conflict with the main actor. And then, Direk decided me to act sa movie na to. And simple lang din yung gusto kong sabihin, kung pangarap ni Direk to, kasama niya ako sa pangarap niya. Yan, kaya napa-oo din talaga ako. Yeah. Thank you.